Magandang araw sa inyong lahat. Halina't ating tuklasin ang ating panibagong paksa para sa semifinals, ang Kabanata 6, Panahon ng Himagsikan. Ngunit bago ang lahat ay alamin muna natin ang mga layunin na inaasahang makamtan ninyo pagkatapos ng aralin. Una ay ang mailahad ang makatangian at pakikipaglaban ng panitikan ng himagsikan. Pangalawa ay ang maisalaysay ng maikli ang mga talambuhay ng mga bayaning nakipaglaban sa mga mananakop. Ang pangatlo ay ang makapagbigay ng kahulugan sa mga tula ng mga bayani. Ang panitikan ng himagsikan. Ang paghihimagsik ng mga Filipino ay may dalawang daluyong. Ang unay ginanap laban sa mga Kastila at ang mga kaisipan hinggil dito ay nagsimula sa palipalibot ng taong 1882 at maaaring sabihing nagtapos sa Pakto ng Biak na Bato. Sa panahon pong ito, unti-unting nagising ang damdaming makabayan ng mga Filipino dahil sa impluensya ng kilusang propaganda. Ito po ay pinangungunahan ng mga ilustrado na sina Jose Rizal, si Marcelo H. Del Pilar at si Graciano Lopez Haina. Natapos po itong unang daluyong noong 1897 sa pamamagitan ng tinatawag ngang Pakto ng Biak na Bato. Ang Pakto po ng Biak na Bato, ito po ay isang kasunduan na nagkaroon po ng pansamantalang pagtigil doon sa himagsikan. Sa ilalim po ng kasunduang ito, nagkasundo po sina Emilio Aguinaldo at yung lider ng mga revolusyon na pansamantalang itigil ang laban kapalit po ng pagbibigay ng Espanya ng amnestiya. Ngunit nang pumasok ang mga Amerikano at di binigyang pagkakataon ng mga Filipino na makasama ang mga Kastila, ang himagsikan ay muling nag-alab at ang ikalawang daluyong ng revolusyon. Gayon din ang panitikang mapanghimagsik ay muling nanariwa at nagsimulang kumupas sa pagsuko ni General Miguel Malvar noong 1903. Si General Miguel Malvar ay isa pong pangunahing heneral ng Rebolusyong Pilipino laban sa Espanya at sa digmaang Pilipino-Amerikano. Siya po ay kilala bilang isang mahusay na pinuno at estratehistang militar na nagpatuloy sa paglaban para sa kalayaan ng Pilipinas. May dalawang katangian ang panitika ng himagsikan. Ang naging maalab na pambansang damdaming makabayan na nangingibabaw sa lahat ng mga akdang pampanitikan. Kaya naman kung mapapansin nyo, hindi ba, halos lahat noon ng mga akda ng mga Pilipino noong panahong iyan ay tungkol sa pagiging makabayan. Ang pangalawa ay ang panunuligsang pampolitika ng karamihan sa mga inakda. Ang dalawang daluyong ng pampanitikang mapanghimagsik na nagkakaiba sa wikang ginamit sa himagsikang laban sa Kastila na pinagtampukan ng panitik ni na Andres Bonifacio at Emilio Jacinto ay gumamit ng wikang Tagalog sa pagpaparating sa bayan ng damdaming makabayan. Sa himagsikang laban sa mga Amerikano na pinagtampukan ng mga Kastila, bagamat mayroon ding mga akdang katha sa wikang Tagalog. Ang pagkakatapon kay Rizal sa dapitan noong 1892 ay siyang naging babala ng pagtatagumpay ng mga propagandista. Gayunman, hindi naman nanlupaypay ang ibang mga masigasig na paghingi ng reforma. Ang iba'y hindi naniniwalang reforma ang kailangan. Naniwala silang kailangan na ng marahas na pagbabago. So ayun na nga, noong nahuli si Rizal, mas lalong umalab ang damdaming makabayan ng mga Pilipino na lumaban. Na-inspire po sila doon sa mga kinathang mga akda ni Jose Rizal. Nagbago ang takbo ng panahon sa pagkakatatag ng katipunan noong gabi mismo nang mabalitaang ipinatapon si Rizal sa dapitan. Si Andres Bonifacio, kasama ni na Valentin Diaz, Teodoro Plata, Ladislao Diwa, Deodato Arellano at ilan pang may diwang makabayan ay lihim na nagpulong noong ikapito ng Hulyo 1872 sa isang bahay sa Azcaraga.
Halina't ating kilalanin kung sino si Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio class, siya po ang tinaguriang Supremo at ang ama ng Katipunan. Siya po ay tinawag na ama ng Katipunan dahil sa kanyang mahalagang papel sa paglulunsad ng revolusyon laban sa kolonyal na pananakop ng Espanya. Siya rin po ang tinaguriang ama ng demokrasyang Pilipino. Bukod sa pagiging isang dakilang revolusyonista, may mga akdang pampanitikan din siyang sinulat na lalong nagpaalab sa damdaming makabayan ng mga Pilipino. Sinulat niya po ang ikatlong tula tungkol sa hinaing ng Pilipinas na pinamagatang Ang Katapusang Hibik ng Pilipinas. Si Bonifacio po ay kabilang dito sa tinatawag na trilohiya ni Hermenegildo Flores at Marcelo H. del Pilar. Ang tulang Ang Katapusang Hibik ng Pilipinas kasi class, yan po ay itinuturing na ikatatlo doon sa trilohiya ng mga tula na nagpapahayag po ng hinaing at damdamin ng Pilipinas laban sa pananakop nga ng mga Kastila. Ang una ay yung hibik ng Pilipinas sa inang Espanya na sinulat po ni Hermenegildo Flores. Ang pangalawa ay sagot ng Espanya sa hibik ng Pilipinas na sinulat naman ni Marcelo H. del Pilar. At ang pangatlo nga ay itong kay Andres Bonifacio na pinamagatang Ang Katapusang Hibik ng Pilipinas. Kaya tinawag na trilohiya ng mga tula. Tatlo, connected yang tatlong yan sa isa't isa. Si Andres Bonifacio class, siya din po itong nagsalin sa wikang Tagalog ng Mi Ultimo Adios or tinatawag na Ang Huling Paalam ni Jose Rizal. Ang isa pang akda ni Andres Bonifacio ay ito pong Ang Dapat Mabatid na Mga Tagalog. Dito ay ipinaliwanag po ni Bonifacio na maginhawa at masagana raw ang pamumuhay ng mga Pilipino noong hindi pa dumarating ang mga Kastila sa Pilipinas. Ito po ay makikita dito sa pahayag na itong Katagalugan na pinamamanalaan ng unang panahon ng ating tunay na mga kababayan, niyaong tumuntong sa mga lupaing ito ang mga Kastila ang nabubuhay sa lubos na kasaganaan at kaginhawaan. So dyan po, sinabi niya dyan na noon ngang hindi pa dumarating ang mga Kastila sa Pilipinas, mas maganda, mas masagana at maginhawa raw ang pamumuhay nung mga tao noon sa Pilipinas. Isa pa sa kanyang akda ay ang pag-ibig sa tinubuang lupa. Ito po ay kawangis daw ng tulang sinulat din ni Del Pilar. Ang tula po ay nagsisimula sa ganitong estilo. Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay ay pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa sariling lupa? Aling pag-ibig pa, wala na nga, wala. Ang sunod po na akda ni Andres Bonifacio ay itong katungkulang gagawin ng mga anak ng bayan. Ito po ay tinatawag na Kartilya ng Katipunan na sinulat po ni Andres Bonifacio. Ang Kartilya ng Katipunan class ay isa pong mahalagang dokumento na naglalaman ng mga prinsipyo at aral na sinusunod po ng mga miyembro or ng mga kasapi ng KKK. Ngunit sumang-ayon po si Andres Bonifacio na kartilya ni Emilio Jacinto na lamang ang gamitin doon sa KKK dahil sa paggalang niya rito bilang kalihim ng Katipunan. So mas pinili na gamitin yung ginawa ni Emilio Jacinto dahil siya nga yung kalihim ng Katipunan na iyon. So dito ay alamin po natin ang mga nilalaman na mga katungkulang gagawin ng mga anak ng bayan na sinulat ni Andres Bonifacio. Una, ang sumampalataya sa may kapalang taimtim sa puso. Dito sa una makikita ninyo, mapapansin natin na sila ay may malalim na pananalig sa Diyos noong panahong iyan. At ang pangalawa,
ang gunam-gunamin sarili tuwina na ang matapat na pagsampalataya sa kanya ay ang pag-ibig sa lupang tinubuan. O ang pananampalataya raw sa Diyos ay pag-ibig din sa bayan. Sapagkat ito ang tunay na pag-ibig sa kapwa. Ang sabi diyan sa pangalawa. Pangatlo ay ang ikintal sa puso ang pag-asa na malabis na kapurihan at kapalaran na kung ikamamatay ng tawo'y magbubuhat sa pagliligtas sa kaalipinan ng bayan. O kung mamatay daw sila, ay magdudulot naman ito ng pagliligtas daw or ng kalayaan ng bayang kanilang ipinaglalaban. Ikaapat, sa kalamigan ng loob, katiyagaan, katwiran at pag-asa sa anumang gagawin, nagbubuhat ang ikagaganap ng mabuting ninanais. Ikalima, pag-ingat-ingatang gaya ng puri ang mga bilin at balak ng KKK. Sa isang nasa panganib sa pagtupad ng kanyang tungkol, idadamay ng lahat ang buhay at yaman upang maligtas yaon. O yung kung isa man lang sa kanila ang mapanganib or nasa kapahamakan daw, ay gagawin daw nila ang lahat para lamang maligtas yung taong iyon. Ang ikapito class, hangarin na ang kalagayan ng isa't isa maging huwaran ng kanyang kapwa sa mabuting pagpapasunod at pagtupad ng kanyang tungkol. At ang ikawalo, bahaginan ng makakaya ang alinmang nagdaralita. Ang pagbibigay sa mga maralita, ang ikawalo. Ang ikasyam, ang kasipagan sa paghahanap buhay ay siyang tunay na pag-ibig at pagmamahal sa sarili, sa asawa, sa anak, sa kapatid o sa kabayan. At ang ikasampo, lubos na pagsampalataya sa parusang ilinalaang sa balang suwail at magtaksil. Gayon din sa pala nakakamtan ukol sa mabuting gawa. Sampalatayanan din naman na ang mga layong tinutungo ng KKK ay kaloob ng may kapal. Sa makatwid, ang hangad ng bayan ay hangad din niya. Ngayon naman ay dumako na po tayo dito kay Pio Valenzuela. Sino ba si Pio Valenzuela? Si Pio Valenzuela ay isang manggagamot or doktor at naging mataas na pinuno ng Katipunan. Bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan, ipinangalan po sa kanya ang isang syudad sa Metro Manila. Yan po ay yung lungsod Valenzuela na dati pong Polo, Bulacan. Si Pio Valenzuela class ay isa po siyang simbolo ng dedikasyon at pagmamahal sa bayan. Ang kanyang pagiging leader po sa revolusyon at pagiging mabuting manggagamot ay patunay ng kanyang pananagutan hindi lamang sa paglaya ng bansa, kundi pati na rin sa kapakanan ng kanyang mga kababayan. Sumapi po si Pio Valenzuela sa Katipunan noong Hulyo 1892 at halos 1 linggo pa lamang daw noon na itatayo ang lihim na kapatirang mapanghimagsik. Ang Katipunan po ay isa po itong lihim na samahan na naglalayon po na palayain ang Pilipinas mula sa pananakop ng Espanya. Sabi pa rito, mabilis pong naging kaibigan ni Pio Valenzuela si Andres Bonifacio at naging ninong daw siya ng anak ni Andres at Gregoria at sa kanyang bahay tumuloy ang mag-asawa nang masunog ang kanilang tahanan. Ang pagkakaibigan pong ito, ang pagkakaibigan ni Andres Bonifacio at Pio Valenzuela class ay isang mahalagang aspeto po ng revolusyong pakikibaka ng Katipunan. Bilang mga kasapi po sila at pinuno ng Katipunan. Kaya malalim po ang kanilang ugnayan, hindi lamang sa layunin na mapalaya ang Pilipinas mula sa pananakop nga ng mga
taga-Espanya, kundi pati na rin sa personal na antas. Noong 1896 ay sinugo din siya sa dapitan upang kausapin si Jose Rizal at talakayin ang suporta nito para sa armadong himagsikan. At nang natuklasan ng mga Espanyol ang katipunan, tumakas po si Valenzuela sa Balintawak. Ngunit sumuko rin upang makamtan ang inaalok po na amnestiya ng pamahalaang kolonyal. Noong natuklasan nga po ng mga Espanyol ang lihim na samahan ng katipunan noong 1896 class, marami pong mga kasapi dito sa samahang ito ang napilitang magtago o tumakas upang maiwasan po yung pagkakadakip or pagpatay ng mga Kastila. Isa na nga rito ay si Pio Valenzuela na tumakas po siya patungong Balintawak. Ang Balintawak ay isa po itong mahalagang lugar sa ating kasaysayan, sa kasaysayan ng revolusyon dahil dito po naganap yung sigaw na nag-udyok ng armadong pakikilaban or pakikibaka sa mga Espanyol. Ang sigaw po ng Balintawak class ay isang mahalagang pangyayari sa ating kasaysayan, sa kasaysayan ng Pilipinas na naganap po noong Agosto 1896, kung saan dito po ay formal na nagpasimula ng armadong laban sa pamahalaang kolonyal ng mga Espanyol. Ito po ay pinangungunahan nga ni na Andres Bonifacio at ng mga kasapi ng Katipunan. Sila po ay nagtipon po ang mga revolusyonaryo dito nga sa Balintawak upang simulan ang kanilang laban para sa kalayaan. At sabi pa riyan, sumuko rin upang makamtan raw ang inaalok na amnestiya ng pamahalaang kolonyal. Ang amnestiya, sabi rito, upang pahupain raw ang himagsikan at hikayatin ang mga revolusyon na sumuko. Ayan po yung amnestiya na tinutukoy. Nag-unlock po ang pamahalaang Espanyol ng amnestiya. Hinihikayat po nila na mapahupa yung himagsikan at mahikayat yung mga revolusyonaryo na sumuko na lamang, magpakumbaba sila at magbibigay po sila ng kanilang katapatan sa mga Kastila. Yan po yung tinatawag na amnestiya. Ang amnestiya kasi, yan ay nangangahulugan ng pagpapatawad at kalayaan mula sa parusa na maaaring naging dahilan nga ng pagsuko ni Valenzuela. Ito po si Valenzuela class ay ipinatapon po siya sa Espanya at ipiniit sa Madrid, Malaga, Barcelona at sa Africa. Nakulong po siya ng mahigit kumulang 2 taon. Noong 1899, sa panahon ng pananakop ng Amerikano, itinalaga po siyang presidente municipal ng Pulo. Sa kasalukuyan, ang katumbas po ng presidente municipal ay ang alkalde or mayor or punong bayan ng isang bayan, ang presidente municipal. Naging pangulo din siya ng dibisyong militar ng Pulo mula 1902 hanggang 1919, kasabay ng kanyang pagiging ehekutibong panlalawigan ng Bulacan. Ehekutibo means gobernador. Noong 1921, naging gobernador siya ng Bulacan. Ngayon naman, dito na po tayo kay Emilio Jacinto. Si Emilio Jacinto class, siya po ang tinaguriang utak ng Katipunan dahil po sa mga sinulat niya para sa Katipunan at kabilang na dito yung mga aral ng Katipunan ng mga anak ng bayan na siya nga pong sinunod. 'Di ba? May dalawang bersyon na sinabi natin kanina, yung kay Andres Bonifacio at yung sa kanya. Pero mas pinili po nila itong kay Emilio Jacinto bilang paggalang sa kanya bilang
utak ng katipunan at bilang kalihim ng katipunan. At higit na kilala po itong mga aral ng katipunan ng mga anak ng bayan bilang kartilya ng katipunan. At may ganito rin, o sabi nga natin kanina, may ganito ring akda si Bonifacio, ngunit ipinasya ng Supremo na ang hinahangaan niyang sinulat ni Jacinto ang opisyal na ikabit raw sa dokumento ng panunumpa ng sinumang sasapi sa lihim ng kilusan. So, ayun nga, mas pinili nga nila itong mga aral ng katipunan ng mga anak ng bayan na sinulat nga ni Emilio Jacinto. Gayunman, hinggit na naging popular at hinahangaan ng estilo ng pagsulat at matalinghagang nilalaman ng liwanag at dilim. Ang liwanag at dilim, isa po itong koleksyon ng mga sanaysay na tumatalakay sa mga diwang demokratiko at kontrakolonyalista at nagtatanghal sa pilosopiko at moral na sandigan ng isang revolusyonaryong kaisipan. Si Jacinto po ang naging editor ng Kalayaan. Ang Kalayaan ay ang dyaryo ng Katipunan at sa pamamagitan lamang ng unang labas ay nakaakit po sila ng libo-libong mga kasapi ng Katipunan. At ginamit niyang alias sa kilusan ang sagisag panulat na Pingkian. Yan po ang naging parang pen name niya, ang Pingkian. Sa Kalayaan, ginamit po ni Emilio Jacinto ang sagisag panulat na Dimas Silaw. Dimas Silaw. Okay, yan po ang kanyang ginamit na sagisag panulat doon sa kanilang dyaryo, ang Kalayaan. Sa mga sagisag lamang ay mahihiwatigan ang pambihirang hilig ni Jacinto sa liwanag. Kung baga, ang pagdudulot ng totoong liwanag sa kapwa at sa pagsalungat sa huwad at mandarayang liwanag. Napakataas ng paggalang ni Bonifacio at ng ibang pundador ang katipunan kay Jacinto. Kaya, kahit napakabata raw, 20 anyos lamang siya nang sumapi, ay nahalal po siyang kalihim. Naging sekretary na agad siya ng kataas-taasang sanggunian. Hinirang po siyang tagapayo ni Bonifacio at itinuring po na bunsong kapatid. Si Emilio Jacinto Clas ay isinilang noong ika-15 ng Disyembre taong 1875 sa Tondo, Maynila at anak po siya ni Mariano Jacinto at Josefa Dizon. Namatay po ang kanyang ama noong sanggol pa siya, kaya ipinaampon siya ng ina sa nakaririwasang kapatid na si Don Jose Dizon. Nag-aral po siya sa Colegio de San Juan de Letran at lumipat po sa Universidad de Santo Tomas upang kumuha raw ng abogasya. Hindi niya natapos ang kurso dahil sa tawag ng pag-ibig sa bayan. Nang pataksil na patayin si Bonifacio sa Cavite, ipinagpatuloy po ni Jacinto ang pakikibaka laban sa mga Espanyol, ngunit hindi siya sumama sa hukbo ni General Emilio Aguinaldo. Ang sabi pa rito, nasugatan raw po siya sa isang labanan sa Laguna at nabihag. Ngunit ginamit niya raw po ang kanyang talino upang makaligtas. Nagkataon raw na hawak niya noon ang sedula ng isang espiya ng mga Espanyol at nagpanggap po siya na siya ang espiya. O di ba? He is not the utak of Katipunan for nothing. Di ba? Matalino talagang tao itong si Emilio Jacinto. At nang makalaya, bumalik po siya sa Maynila at doon nagpagaling. Ngunit hindi niya matanggihan ang anyaya ng mga katipunero sa Laguna, kaya muli siyang lumabas sa larangan. Dinapuan po siya ng malaria at namatay po siya sa Mahayhay, Laguna noong ika-19 ng Abril taong 1879 sa gulang na 24. 24 lamang po siya nung namatay siya. At isang huwara ng mandirigmang intelektual para sa pambansang kalayaan.
Ang susunod naman ay si Apolinario Mabini. Si Apolinario Mabini naman ang tinaguriang utak ng himagsikan. Ang ginamit niyang wikay Kastila at tinagurian din siyang dakilang lumpo sapagkat sa kabila raw ng kanyang kapansanan ay kinatatakutan pa ang kanyang panulat at kailangan siyang ipatapon. Noong siya ay bata pa, nagpakita na siya ng hindi pangkaraniwang talino at pagkahilig sa pag-aaral. Sa Maynila noong 1881, nakamit niya ang isang partial scholarship na nagbigay daan upang makapag-aral sa kolehiyo ng San Juan de Letran. O nakita niyo na, hindi naging hadlang kay Apolinario Mabini ang kanyang kapansanan upang maipakita ang pagmamahal niya sa kanyang inang bayan. Natapos niya ang kanyang bachelier sa sining noong 1887 at nag-aral din siya ng abogasya sa Universidad ng Santo Tomas mula 1888 hanggang 1894. At noong 1893, isa siya sa mga bumuhay ng La Liga Filipina na siyang nagbigay suporta sa kilusang pangreporma. At noong taong 1896 naman, nagkaroon siya ng matinding sakit na nagdulot sa kanya na maging paralitiko habang buhay. Hinuli po siya ng mga Guardia Sibil noong ika-10 ng Oktubre taong 1876 dahil sa pagkakaroon niya ng koneksyon sa mga reformista. Sumailalim daw po siya sa house arrest sa ospital ng San Juan de Dios at nang kinalaunan ay pinalaya na rin dahil sa kanyang kondisyon. At nang bumalik sa Pilipinas si Emilio Aguinaldo noong ika-19 ng Mayo taong 1878, pinasundo niya si Mabini sa Laguna at matapos ang kanilang pagpupulong noong ika-12 ng Hunyo taong 1878, si Mabini ay naging punong tagapayo raw ni Emilio Aguinaldo. Ang sunod naman ay si Jose Palma. Si Jose Palma po ay isinilang noong ika-6 ng Hunyo taong 1876 sa Tondo, Maynila. Siya po ay kapatid ni Rafael Palma na naging pangulo po ng Universidad ng Pilipinas at sumulat ng Pride of the Malay Race, isang talambuhay ni Rizal at ni Precioso Palma na isang mandudula. Si Jose Palma class ay nag-aral sa Ateneo de Manila. Dito ay nakatagpo niya si Gregorio del Pilar na naging pinakabatang general ng hukbong manghihimagsik. Sa gulang po na 17, siya po ay hinangaan ng marami dahil sa pagpapalimbag niya ng isang aklat ng mga tula. At noong panahon po ng Amerikano, siya ay sumama sa himagsikan. Dahil sa higpit at hirap ng buhay sundalo, ang mahina niyang katawan ay hindi na ilaban. Kaya ginugol na lamang niya ang kanyang panahon sa paglibang sa mga kawal sa pamamagitan ng kanyang kundiman. Ang pinakadakila raw niyang ambag sa panitikang Pilipino ay ang mga titik ng ating pambansang awit sa wikang Kastila. Ito po ay sinulat niya noong sila'y nakahimpil sa Bautista, Pangasinan. O siya po ang nagsulat ng ating ng ating pambansang awit. Pero sa wikang Kastila. Siya po ay naging kapanahon sa pamamahayag ng mga De Los Santos at magkapatid na Luna, magkapatid na Del Rosario Guerrero at Apostol. Nang siya ay namatay, nakaiwan pa siya ng isang dulang ang pamagat raw ay salarin. Salarin. Ay, iba yun. Sa paghahalungkat ay natalos pa rin na maraming putol-putol na tula ang kanyang naiwan, na ang sulat kamay ay nasa pag-iingat ni Ginoong Gonzalo K. Malay. At siya rin po ang pinakabatang general
ng mga hukbong manghihimagsik, si Jose Palma, at hinangaan ng marami dahil sa paglilimbag niya ng isang aklat ng mga tula. Ang mga akdangan ni Jose Palma ay ang kundiman na siyang ang ginamit niya upang libangin daw yung mga kawal noon. At ang kundiman, ito po ay mga tulang isinulat niya noong siya'y kaanib sa hukbong maghihimagsik. At ang ikalawa po ay yung kanyang naging pinakadakilang ambag sa ating bansa. Yan po yung Himno National Filipino. Ito po yung titik ng ating pambansang awit na nasusulat sa wikang Kastila noong 1899. At ang lugar raw na pinagsulatan niya ng Himno National Filipino ay hindi tiyak. Ngunit ayon kay Julian Felipe, ito raw ay sinulat niya sa Tarlac. At ayon naman kay Romualdez, ito raw ay sinulat niya raw sa Bayambang, Pangasinan. Ngunit ayon naman kay Rafael Palma, na pinatunayan ni Cecilio Apostol, ito raw po ay sa Bautista, Pangasinan. Ngunit hindi mahalaga kung saan niya sinulat ang pambansang awit. Ang mahalaga ay ang naging ambag niya, ang naiambag niya sa atin, 'di ba? Hanggang ngayon ay inaawit at ginagamit pa rin natin ang kanyang sinulat na Himno National Filipino or ang ating pambansang awit. At iyan nga po, class, ang ating pagtalakay tungkol sa Kabanata 6, ang panahon ng paghihimagsik. At maikling panahon lang ang pagsakop ng himagsikan sa ating bansa. Ngunit sa maikling panahon na iyon ay maraming naganap na pangyayari kung saan namulat sina Andres Bonifacio na lumaban sa mga Kastila gamit ang dahas. Samantalang lumaban naman gamit ang panitikan o mga sulatin sina Apolinario Mabini laban sa mga Amerikano. Kung kaya, maraming mga akdang pampanitikan na nagpaalab sa damdamin ng mga tao upang magising sa katotohanang kailangan ng lumaban sa panahong iyon. At yan lamang ang kabuuan ng ating pagtalakay tungkol sa ating paksa para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong oras at atensyon. Maraming salamat sa pakikinig.